Ayun. So, okay na po tayong lahat. Let us continue. Sige po. Yan, tapos na po ang ating free time. Lahat po tayong umupo at makinig. Salamat. Dito na po tayong lahat. Present. Okay. Sige po. Sa ating prayer po ngayon, hiningin ko si Julian de la Cruz sa Gapan na manalangin. Maghintay po tayo. Kailangan na lang natin hintayan sila Kuya Andre. Sige po, hilingin ko si Julian para manalangin ngayon. Nasaan na po siya? Oh, wait lang po. Oh, wait. Sige po tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa maghapon na ito. Thank you, Lord, dahil po ginagabayan niyo po kami sa maghapon at iniingatan niyo po kami. Lord, thank you rin po at nakarating po dito si Papa nang walang kasugat-sugat. Lord, naway po ay yung aming devotion na ito ay lumago po naway po ito. At Lord, yung speaker po ngayon, itago po siya sa inyong likuran na hindi po siya mahiya, na makapagbahagi po siya ng salita ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, salamat. Salamat sa iyong panalangin. Bago po tayo magsimula, sigurado ko lang po nandito tayong lahat. Nandito ba po tayong lahat? Gusto ko pong makita. Okay, present. May mga bisita pa. Salamat sa Diyos. Okay. Nandito ako kaso may ginagawa ako saglit. Sige, makinig ka lang. Okay. Sila Kuya Andre po, wala pa sila? Mukha wala pa. Sige, salamat. Si Angelica nandyan. Amen, salamat. Okay. Lahat naman po tayo may Zoom. So, salamat. Nagbago po tayo, okay? Patuloy na po tayo. Sige po. Opening song. Lahat po tayo ay kumanta, ha? Okay. Wait lang po. Walang sound. Hindi naka-share sound. Walang sound. Sorry po. Let us lang po.
Sorry po. But let us see. So, ayan po. Yan ang ating kanta. Magpatuloy na po tayo. Sige po. Para sa ating scripture reading. Yan. Sige po. Ang ating scripture reading po ngayon ay si Ate Patricia Arangues. Babasahin niya po ang Biblia sa 1 John chapter 4 sa King James Version. At magbigay po tayo ng galang sa Biblia. Lahat po tayo ay tumayo para magbigay tayo galang sa ating Diyos.
Sige po, 1 John chapter 4, ang buong chapter po. Naririnig po. Naririnig. Buksan po natin ang ating mga aklat sa 1 John chapter 4. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in that flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it shall come. And even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. We are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Beloved, let us love one another, for love is of God, and every one that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we love God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfect in us. Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Last verse po. And this commandment have we from him, that he who loveth God love his brother also. Sige, salamat po. Pwede na po tayo makaupo. Salamat sa pagbabasa sa 1 John chapter 4. Magpatuloy na po tayo. Ulit ko po, good evening sa ating lahat. How has your night been? Sige. Yan, magpatuloy na po tayo. Ayan po. So, may Bible story po tayo ngayon. Pakinggan mo ninyo ng mabuti para pagkatapos po nito ay malaman ninyo ang sinasabi sa video na ito. Sige po.
So, if you've heard of Jesus, you probably know about one of his famous teachings called the Golden Rule. Do to others what you would want them to do to you. And this, actually, is a restatement of something else that Jesus said, that the meaning of life is to love God and love your neighbor as yourself. Now, that's really beautiful, but what does he mean exactly by the word love? It's an unclear word in English, because you can love your mom and you can love pizza. And if the word love means the same thing in both of those cases, your mom's gonna feel real bad. So what did Jesus mean in his language? Well, first of all, this love your neighbor phrase is a quotation from the Hebrew scriptures, where the word for love is ahava. However, the language Jesus spoke and taught in from day to day, it was a cousin language of Hebrew, that is Aramaic, in which the word for love is rachma. But then, as Jesus' followers spread his teachings around the world, they translated them into Greek, using the word agape. But here's what's fascinating. The earliest followers of Jesus, who wrote the books of the New Testament in Greek, they didn't learn the meaning of agape by looking it up in ancient dictionaries. Rather, they looked to the teachings of Jesus and the story of his life to redefine their very concept of love. So one time, Jesus was asked about the most important command in the Jewish scriptures. And he first quoted from the ancient prayer in the Torah called the Shema. Love the Lord your God with all of your heart. So love for God is the most important thing. But then Jesus quickly followed up by saying another command from the Torah was also the most important, to love your neighbor as yourself. So which is the most important, loving God or loving your neighbor? Jesus' answer is yes. To ask the question means you don't get his point. For Jesus, they are two sides of the same coin. Your love for God will be expressed by your love for people, and vice versa, they're inseparable. And so this makes it clear that for Jesus, agape love is not primarily a feeling for someone else that happens to you, like our phrase, I fell in love. For Jesus, love is action. It's a choice that you make to seek the well-being of people other than yourself. Jesus also went on to teach that genuine love for God and others means seeking people's well-being without expecting anything in return, especially from people who are in difficult situations, who can't repay you even if they wanted to. According to Jesus, this kind of generous love reflects the very heartbeat of God. And he took this even further. Jesus said that the ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you can't stand. Or in his words, you shall love your enemy and do good to them, expecting nothing in return. For Jesus, this kind of enemy-embracing love imitates the very character of God himself. Now, we wouldn't be talking about Jesus still today if he had only said things like love your enemy. This is how he actually lived. Jesus was constantly helping and serving the people around him in very practical and tangible ways. And he consistently moved towards poor and hurting people who couldn't benefit him in return. He showed love for the forgotten ones, the people who usually fall through the cracks. And when Jesus eventually marched into Jerusalem, he made himself an enemy of the leaders of his people by accusing them of hypocrisy and corruption. But then instead of attacking his enemies to overthrow them, he allowed them to kill him. Jesus died for the selfishness and corruption of his enemies because he loved them. After Easter morning, Jesus and then his followers claimed that it was the power of God's love for the world that was revealed in Jesus' life, death, and resurrection. As the Apostle Paul put it, God demonstrated his own agape for us in this: while we were still sinners, the Messiah died for us. Or in the words of the Apostle John, God's own agape was revealed when he sent his one and only Son into the world so that through him we could have life. And for John, then, this leads naturally to the conclusion, beloved ones, if that's how God has loved us, then we ought to show love for one another. So Christian faith involves trusting that at the center of the universe is a being overflowing with love for his world, which means that the purpose of human existence is to receive this love that has come to us in Jesus and then to give it back out to others, creating an ecosystem of others-focused, self-giving love. And that's the New Testament meaning of agape love. So, ayan po. Love, pag-ibig. So, bago po tayo magpatuloy, may tanong lang po ako sa inyong lahat. Ano ang inyong naintindihan sa video? Mahalin ang sarili, mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Ako po,
Sige. Yung kung mananampalataya dapat ay magmahalan. Kung nananampalataya po kay Lord. Tama. Oh, tama kayong dalawa. So, dapat natin mahalin. Wait lang po. Kahit na. Sige, pwede po kayong sumagot. Si Alina daw po. Sige, sige. Huwag kang maghihiganti o magtatanong na galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo yung kapwa dahil mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Yun, tama. Sige. Sino pa po? Kuya Choy! Yung kay Alina daw po, nahihiya po kasi siya magsalita. Yung kay Alina daw po, nahihiya po kasi siya magsalita. Yung mahalin po yung kanyang kaaway kahit po nagagalit po sa kanya. Ang yung tunay na mananampalataya po ay minamahal, pinapakita po yung pagmamahal sa kaaway kahit po kaaway niya. Tama. Huwag kayong mahinga. Dahil devotion lang naman ito. Okay? Lahat po tayo pwedeng sumagot. Kung ang Diyos nga, ibinigay niya ang kanyang pagmamahal, edi dapat din tayo magbigay ng pagmamahal sa iba, di ba? Kahit kaaway natin, kapatid natin, or magulang natin, dapat natin silang mahalin. Okay? Sige, meron pa pong sagot? Pagmahal sa lahat. Kahit nga ano mangyari. Yun. Ano yun? Unending love? Yes. Okay. Sige. Yun lang po. Wala na bang iba? Wala na pong iba? Sige. Wala na po ba? Sige. Kung wala na, magpatuloy na po tayo. Si Cassandra daw po. Hindi ako. Sige. Kahit sino. Gusto ko lang malaman anong konsepto ninyo tungkol sa pagmamahal or pag-ibig. Huwag kayong mahiya. Sige, kung wala na, magpatuloy na po tayo. O meron pa? Ito na daw po si Alina daw po. Kadakilaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Sige. Yun, tama. Tama lahat ng inyong mga sagot. Sige. Yun lang po. Wala nang iba? Sige. Yung naintindihan niyo lang sa sa video.
Kung wala na, tayo magpatuloy. Sige, yun. Pagkatapos po ng ating Bible story, ay, So, if you've heard of sorry po, sige. Ang ating prayer thanksgiving at ang mga requests. So, wait lang po. Wait lang po, okay? Ayan. So, lahat po tayo ay pwedeng magsalita sa araw na ito. Anong nangyari sa buong tatlong araw na wala tayong devotion, di ba? Tatlong araw. So, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ano nangyari? Di ba? Gusto ng Diyos na malaman niya, kahit alam na niya, pero para mag-bonding tayo, sharing. Sige. So, ang ating mga panalangin, prayers, general prayer requests, hindi po ito Wednesday prayer meeting ha. Dapat natin gawin ito araw-araw. Tama? Sige. So, ipanalangin natin ang ating bansa, simbahan. Actually na po sa October 3, face-to-face na ang aming church ngayon. So, praise the Lord na binigay tayo ng opportunity para sa mga matatanda na mag-face-to-face para sa kanilang church. So, pamilya, lahat tayo dapat may mga problema, ipanalangin natin yan, okay? Pagkatapos po ang ating devotion, panalangin din natin ang devotion para ito ay lumago. Ano pa? Pag-aaral, eskwela, yun. Lahat naman tayo nag-aaral, di ba? Wala nang bakasyon. Okay. So, ipanalangin natin yan lahat. Okay, yan po ang ating mga general prayer requests. Patuloy po tayo sa urgent prayer request ngayong September 24. So malapit na ang Pasko. Pasko na nga eh. Malapit na ang October. So ano ang inyong mga prayer requests? So sagapan muna. Sige. Sagapan po muna ng mga urgent prayer requests. Prayer request ko po. Yung akin po, ayan po, uuwi na naman po si Tita Janice na gabayan po siya sa pag-uwi po. Yan lang. Sino pa? Ang prayer request ko po na naway patuloy na dumako dito sa aming devotion si Laalin na naway di sila mahiya pag nagsasalita. Marami daw silang sasabihin pero nahihiya sila eh. Ngayon, huwag kayong mahiya. Dahil devotion lang naman to. Magbigay tayo papuri sa ating Panginoon. Ang prayer request ko po ay sana po magkabahay na po kami at saka lupa. Okay na. Sige, panalangin mo yan. Panalangin natin yan. Salamat. Sige, sino pa po? Ang prayer request ko po ay sana po totally na gumaling na po ang aking mama at yung may mga sakit po na tao po ngayon ay mga gumaling na po. Ayun. Panalangin natin yan. Magandang prayer request yan. Sige. Sa Quezon, Tandang Sora naman. Kuya Joy, may hahabol pa daw po dito sa Gapan. Sige. Sino po? 1, 2, 3. Kahit po sino pwedeng makinig. Pero salamat, okay? Salamat na may oras kayo sa devotion nating gabi. Ngayong gabi. Ko po. Tumingin ka na sa mukha mo, sa video mo. Ayan, tama ka naman. Ang Panginoon ng puso ni Ali. Hindi ka marinig. Nakamute. Yung prayer request ko po, sana po
lipuin po ng Panginoon ang puso ni Aling Sheila na hindi pa po kami palayasin. Sige. Sige, panalangin natin yan. Amen, okay? Tandang Sora po, meron bang mga prayer requests? Ako wala. Sige, salamat. Sino pa po? Ako po meron. Sige. Meron akong prayer request eh. Ano ba? Ano? Yung kay... Sino ba dito nakakilala kay kay Kuya Ome? Parang ako, nakilala ko siya, okay? Sa church, yes. Oo. Pray natin yung anak niya kasi medyo may yung anak niya ngayon. Pray natin yung financial tsaka yung God's provision na gumaling yung bata. Wow, yun pagmamahal. Hindi iniisip yung sarili, pero sa iba. Yun ang pagmamahal, di ba? Pag-ibig. Sige, sino pa po? Sa Tandang Sora, kung wala na. Ako po, prayer request ko na sana po matuloy yung face-to-face na church dito sa church namin, natin, SFBC. Actually po, dumating po sila Pastor Miguel, yung iba po si Lolo Peter, si Tito Jel, nandito sila, naglinis sila sa buong church. So salamat, dumi. Napakadumi ng church namin, 2 taon hindi ginagamit. So, yun, napagkahaba na hindi pa ginagamit yung church. Ngayon, inilinis na. At baka sa October 3 ay mag-church na kami. Okay? Ipanalangin natin yan. Ipanalangin din natin na magpatuloy yung gawain na ito. Okay? Magpatuloy. Lumago ito. Lumago. At mas marami pa tayong mag-invite. Doon sa Gapan, marami. So praise God sa mga nag-i-invite dyan. Pagpapalain kayo. Sige. Yun lang ba po? Mga urgent prayer requests? Wala na? Kung wala na, huwag na tayo magreklamo sa ating Panginoon at magbigay tayo ng papuri sa Kanya. Magdaloy na po tayo sa ating Thanksgiving. Ayun, magbigay tayo papuri sa ating Panginoon. Sino po una? Sige. Thanksgiving po namin ay maging healthy po kami at maging pretty. Ano ba yan? Sige, salamat. Yun, maganda pa rin kayo ng lahat. Pasalamatin natin yan sa Panginoon, di ba? Sige. Sino pa po? Ako po. Nagpapasalamat po ako dahil ligtas po ang aking pamilya at good health po sila palagi. And nagpapasalamat din po ako dahil maaga po nagkakuryente po ngayon. Kaya nakasama po ako dito. Okay. Ayun. Oo nga, walang kuryente sa Gapan every Friday. Kaya buong araw wala sila Genesis and Julian na nasa messenger. Kaya hindi ko sila makakontak. Kaya pasalamat na maaga na may electricity or power dyan sa Gapan. Yun. Sino pa po? Thanksgiving. Papasalamat. Huwag po tayo mahiya. So, kung wala muna, ay ako po ay magbibigay papuri sa ating Panginoon. Salamat
na, Friday na at wala pang pasok. Wala nang pasok every Friday. So, binigyan ako ng oras ng Panginoon para mag-devotion, di ba? Binibigay ko sa Kanya ang lahat ng half of my time para sa devotion. So, kung binibigay ko ang oras ko para sa Kanya, dapat din kayo magbigay oras para sa ating Panginoon. Napapagalitan na nga ako dahil palagi ko iniisip yung devotion eh. So, wag lang tayo sa school dahil alam ko importante yung school. Pero mas mahalaga ang ating Diyos. 'Di ba? Mas mahalaga ang ating Diyos. So pasasalamat ko na binigay ng Diyos ako ng oras para mag-devotion. Tayong lahat mag-devotion. Pasalamat ko din na lahat kami ay walang sakit. Yun. At kinakabit na yung Christmas tree sa baba nila Kuya John Paul. Kinakabit na. Malaki yun. So, Pasko na. So, kung Pasko na, dapat din tayo magpasalamat dahil pumunta si Jesucristo dito sa lupa, dito sa ating mundo at namatay siya para sa ating mga kasalanan. Sige, sino pa po? Wala na? Tandang Sora po. Wala. Walang magpapasalamat. Sinong gustong magpasalamat? Sabi niyo nga lahat eh. Sabi ng lahat, meron dapat tayo salamat sa ating Panginoon. Kahit isa. Salamat sa mga masasarap na pagkain araw-araw. Yun. Kung sinabi ng Gapan, maganda sila, edi si Kuya Genesis. Pagkain. Thanksgiving po ulit, pahabol. Sige. Ako po yung nagpapasalamat at si Tia Jessica po uli ay Teacher 3 na po uli siya. Yun lang po. At magaganda pa rin po kami. No ba yan? Sige, salamat sa inyong mga pasasalamat. Yun lang po. Wala na. Sahin ninyo 1 Thessalonians 5:16-18 na nasa ating screen. Magalak kayo lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos. Diba? Sino pa po? Kung wala na, ay tayo magpatuloy. Yan po kayo ng 10 seconds. 10 segundo. Okay, kung wala na. 10 seconds na yon. So, kung wala na ay magpatuloy na tayo. Salamat ulit sa inyong mga pasasalamat kahit, maganda. Yon. Kahit yung mga prayer request ninyo. Magbigay tayo ng lahat ng ating mga problema, ibigay natin sa Diyos. Dahil kaya niya ito. Kaya niya ito sagot. Bayan. So, magpatuloy na po tayo. Ayun. Kung may prayer thanksgiving, prayer request, manalangin po tayo. May prayer na po, okay? So, this prayer, ang maglilid sa ating prayer ngayon, panalangin ay si Kuya Andre Arangues. Pagkatapos po ng 3 minuto na ibibigay ko po sa inyo para manalangin personally. Okay? So pagkatapos po ng 3 minuto ay mananalangin si Kuya Andre. Okay? Sige po. Lahat po tayo ay manalangin.
Sige po, ibigay ko na po ang oras na manalangin kay Kuya Andre. Sige po. Let's pray po. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, Panginoon, salamat po sa provision, Panginoon, na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin na mag-devotion sa gabing ito, Panginoon, na humingi po kami ng paglilim sa aming mga pag-asal na go, Lord. Kayo rin po, Panginoon, nakakalam sa aming mga pangailangan, maging, Panginoon, sa mga sakit, kailangan namin nararamdaman, Panginoon, kayo po, Panginoon, ng pagaling na ito, nagsaging, Panginoon, na magawa po namin ang mga pangaraw namin gagawin, Panginoon. And I pray rin, Panginoon, na matapos sa po itong pandemya na ito, kay Panginoon, bumalik na po lahat sa normal, Panginoon. I pray rin, Panginoon, na ang gawaan niyo, Panginoon, na may corona po ng face-to-face ng sagin, Panginoon, mabalik na po lahat sa normal, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. This name we pray. Amen. Salamat. Nanalangin tayo. Amen. Ayun. So, ulit ka po. Salamat sa mga bisita. Ngayon, mga nanonood sa atin. So, kung napanood nyo na po yung ating mga video tungkol sa devotion, panoorin ninyo. Dahil malalaman nyo mga iba't ibang bagay tungkol sa ating Panginoon. Sige po. Ayan. Magbalik na po tayo. Bumalik na tayo sa ating devotion time ngayon, gabi. So, let us continue. Ayan. Okay. Salamat ulit sa inyong mga pananalangin. Panalangin din natin lahat ng mga prayer requests. So, mga teens po kayo. I remember, mga teens. Sige po, bago tayo magpatuloy, ay, yun. Salamat, Pasko na. Lahat na po tayo may school, di ba? So, magpatuloy na po tayo. Ang ating speaker ngayon ay invited speaker. Invited speaker. Hindi niya siya alam. Before we continue, i-guess nyo nga, hulain ninyo ang ating speaker ngayon. Pastor Miguel. Sino pa po? Hulain ninyo, sino yung ating speaker ngayon? Lolo? Di ko alam. Di ko sasabihin. Sino pa po? Kung wala na, sige. I-introduce ko po muna ang ating speaker ngayon. Okay? So, ang ating speaker po ngayon ay si... Ako. Ako po ang ating speaker ngayon. Koy pala! Ako yun. Ako po. So, akala ninyo may invited. Pero wala pala. Pero wala po akong lahat ko po kinausap. Lahat po na sila Tito Arnel, sila Pastor Miguel. By Choy, kilala ko po. Si Pastor George. Pastor George Joy Benmeo. Koy. Sige. George Koy. Makikita ito sa YouTube para look presentable, okay? So, speaker po ako, yes. So, tinanong ko po lahat ng mga, matatanda kung may oras sila mag-devotion, sila Kuya Jason, Kuya Jampol, sila Tito Arnel, sila Pastor Miguel, sila Tito Alan, lahat na po, tinanong ko. Pero mukha po silang busy sa kanilang mga trabaho, kaya ako na lang po muna ang ating devotion ngayon. Bukas po ang devotion natin, si Genesis de la Cruz.
Sige. So, sa ating devotion natin ngayon, ang title po, kung may mga notebooks kayo, ay ang title ng ating devotion ay Love, pag-ibig. Isa lang word, pag-ibig. So, question ko po muna. Ano pa po ang pag-ibig? Anong pag-ibig? Sa inyong mga pananaw. Anong pag-ibig? Ano po ulit? Ano ang pag-ibig sa inyong mga pananaw? Unexplainable. It is unexplainable. Pero sa inyong mga pananaw, Pagmamahal po sa aking kaaway. yun, sino pa po? Pagmamahal sa atin. Huwag po kayong mahiya. Huwag ay. Sige. Pagmamahal daw kay Pagmamahal, yun. Simple word. Sino pa po? Pagmamahal daw po sa kapwa. Kapwa. Ayan, kapwa. So, yun ang ibig sabihin ng pag-ibig sa inyo, di ba? Okay. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 4 verse 16 to 19. Yan nakalagay po 1 John chapter 4 16 to 19. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Pwede nyo pong basahin sa wikang Tagalog. Sige po. And we have known and believed the love that God had to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Verse 17, herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Manalangin po tayo. Let us pray. Dear Lord, salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin na matuto po kami sa inyong salita. Salamat po sa mga bisita natin ngayon, sa lahat po na nanonood. Sana po ay makinig sila sa inyong salita. At pagpalain niyo po kami. Please always protect us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. So, yon, pag-ibig. Mukhang simpleng word, simpleng explanation or isang salita na simple. Pero mukhang mahirap talaga ang pag-ibig, 'di ba? mahirap i-explain ang pag-ibig. So, ayan. Ang devotion po na ito ay sa personal devotion po. Kung nakinig po kayo, yung personal devotion natin, sinabi ko po, ang topic ay agape love. Makikita po ito sa YouTube para panoorin ninyo. So, kung napanood nyo na, alam nyo po ang konteksto ng ating devotion ngayon. Diba? Pero sasabihin ko po sa wikang Tagalog ang ating devotion ngayon. So, magpatuloy po tayo. Yan, wait lang po. So, iyan. Yan po ang ating yan. So, hindi po yan. September 17 ko po ginawa ito tungkol sa agape love. Pero sasabihin ko po ang 4 na pag-ibig, especially yung agape love. Yung pagmamahal ng Diyos. Diba? So, sige po. Ayan. Wag po muna, tapos na po tayo sa ating panalangin.
Tapos na din po tayo sa ating praise and worship. So, tungkol po sa pag-ibig, ang lahat po ng verses na ito, pwede niyo po isulat yan sa inyong mga notebook. So, ang aking text ko po doon ay John chapter 3 sa King James Version. Pero po ngayon, ang text nga natin ay sa 1 John chapter 4 verse 16 to 19. At marami pa po yan. 1 John 5:2, John 15:9 to 10, Romans 5:8, and Revelation 3:19. So yan po, lahat ng mga verses ay nandyan. Marami pa pong verses na tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa ating Biblia. So, pwede ninyong basahin ang buong Biblia at sabihin ninyo ang mga verses sa tungkol sa pag-ibig. So, patuloy po tayo. Ngayon, John chapter 3, 16 to 17. Yan, napagkaganda na verse. For God so loved the world. Sabihin niyo po sa wikang Tagalog na wala pong sinasabi sa Biblia. Hindi niyo po tinitignan. Sige po. Wikang Tagalog. Wikang Tagalog po. Wala. Memorize niyo po, di ba? John chapter 3 verse 16. Opo. Sabihin niyo. Memorize niyo. Sige. Walang babasa sa Biblia. Wala. Sige. Sapagkat ganyan na lamang ang pagbigyan niyo sa sanlibutan, kaya ibinigay namin ng sa anak na anak kung sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi makakahawak hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, John chapter 3, 16. Yun, ipinapakita iyon na mahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang sariling anak para tayo mabuhay. Diba? So, yan. So, ngayon po, hindi ko po sasabihin lang ang agape love. Ngayon po, sasabihin ko po yung 4 na pag-ibig na nandito sa Biblia, na sinabi sa Biblia. 4. So, yan po. What are the different kinds of love said in the Bible? 4 po, nakalagay sa Biblia. Ang eros love, pag-ibig sa men and woman. And then storge, family love, pag-ibig sa pamilya. Pangatlo, philia love, yung pag-ibig ninyo parang sa inyong kaibigan at sa inyong kapatid. At pang-4, ang agape love. Agape love, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yan. Yan po yung picture na papakita yung mga pag-ibig dito sa Biblia. Yan. Eros, romantic love. Storge, pamilya or family. Philia, ang pag-ibig sa mga kapatid or sa inyong mga kaibigan. At ang agape love, pinakamaganda, pinakamalakas na pag-ibig sa buong sansinukob or universe. Ito ay pag-ibig ng Diyos para sa humankind, para sa atin, pag-ibig ng Diyos para sa atin. So yan, pwede niyo po yan isulat dahil importante po ito. Mahalaga po ito. So, yan, hindi ko na po yan babanggatin. Yon. So, number 1 po, ang eros love. Ano po ulit yung eros? Ang eros love po ay Romantic love. romantic love. Yon. Mga mga babae at sa lalaki. Yon. Simple lang yon. Bawal pa natin banggatin yon dahil sige. Pangalawa po ay storge love. Family love. Yon, family love. Nakalagay. Sorry po, ang ingay ni Kuya John Paul. So, yan, storge.
Sorry po. Ang ingay na. Yan. Ano po ulit? Yung eros love and then storge love, pamilya, pag-ibig sa ina at sa kanyang anak, 'di ba? Yun yung storge, S-T-O-R-G-E, storge. Yon. So, pag-ibig ng ama sa kanyang anak, pag-ibig ng anak sa kanyang ama, katulad ni Jesus Christ sa ating Panginoon. 'Di ba? Yun yung pag-ibig ng pamilya. So, ano po yung isa ulit? Eros, storge, ano pa? Sige, sino pa? Sino pa? Philia. Philia, na pag-ibig. Brotherly love. Yun, brotherly love. Anong brotherly love? Pag-ibig sa kanyang kaibigan or kapatid. Yun. Parang, kasi yung philia love, yun na nag-i-implicate sa neighbor. Love your neighbor as yourself. Yung pang-apat ay Agape love. agape love. Yon yung apat na different kinds sa Biblia, pag-ibig sa Biblia. So, ayan. Eros love, number 1 po. Sulat ninyo, Eros love, pag-ibig nila Adam and Eve. Yan yung example sa Eros love. So, pag Eros love, minamahal mo isa't isa at minamahal mo para sa pamilya. Yun, di ba? You're going to have a family. Yun ibig sabihin ng Eros. Pag yung storge, number 2, storge, yung pagmamahal ng pamilya, ama at saka anak. Yun yung example. Katulad ni Abraham at ni Isaac. Ano yon? Storge. Storge love. Pangatlo ay yung philia love. Brotherly love. Katulad nila Jacob and Esau. Alam niyo ba sila? Jacob and Esau. Yung pag-ibig nila ay ibig sabihin ng philia love. Pang-apat ang agape love. Yung pagmamahal ng Diyos dito sa sanlibutan. Ayun. So, ang topic lang po natin ngayon ay tungkol sa agape love. Dahil alam ko po, inuulit ko po yung mga message na ito. Pero mahalaga din po natin alamin ito dahil napaka-mahalaga ang ating message ngayon. Sige, makinig po tayo. Yan. So, punta na po tayo sa, yan. Yan. So, sa introduction yan, tungkol po ito sa agape love. Bakit ba mahalaga ang agape love? Bakit ba mahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? At saka lahat po yan ay bakit ba pinaka mahalaga ang agape love para sa ating mga buhay? Ayun. Kinig po kayo ha. So question, paano natin mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos? So, ngayon po ay sasabihin ko po, okay? So let us continue. Yan. God's love is everlasting. Ibig sabihin po, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Yan yung agape love. Kaya pinakamahalaga ang agape love. Malakas sa buong apat na pag-ibig sa Biblia. Yan. God's love is everlasting. Number 1,
pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Ginawa niya tayo noong creation, di ba? Ginawa niya si Adam at ni Eve. Ibig sabihin, minahal niya na tayo at ibinigay niya tayo ng buhay. Kaya mahal niya tayo. So, mahanap natin yan sa Genesis chapter 1, 28 to 30. Yan. So, God loves us, inibig tayo ng Diyos, at minahal niya tayo. Gusto niya tayo magbigay ng fellowship sa Kanya, di ba? Isang fellowship na walang hanggan sa Garden ng Eden. At minahal niya tayo, pero may hustisya ang Diyos, di ba? So sa character, last week, noong last meeting, noong sinabi ko po yung hustisya ng Diyos. Anong ulit yung mga hustisya ng Diyos? Binanggat ko po mga 4 na hustisya, kinds of justice. Kung natataan nyo pa. Alamin ko yan kung may notebook kayo eh. Sabihin nyo. Love and stories love love. Things that love. Yung pag-ibig, justice, hustisya. Ano ulit yon? Nakalimutan nyo na. Eros love. Hindi yung pag-ibig, hustisya. Noong last meeting natin, nung ako naging speaker, ano yon? Yung mga different kinds ng hustisya ng Diyos. Hala. Manalangin sa Diyos na may katapatan. Kailangan pagnilayan ng salita ng Diyos. Hanapin ang katotohanan. Lumapit sa Diyos araw-araw. Yun po. Alam ko na baka hindi nyo natandaan yung hustisya. Ano po yun? Dapat natin tandaan yan dahil mahalaga din yung hustisya. Diba? Yung justice. Alam ko sinabi ko 4 na uri ng paghustisya ng Diyos. Pagkakasala, punishment, nakalimutan ang salita ng Diyos, walang hanggan na galit. Guys, naalala ko yung text ko, Isaiah chapter 30. Pero, yung 4, di ba, alam ko, merong yung hustisya ng Diyos kung pupunta dito siya sa lupa. Yung iba pa, wait lang. So, alam ko yung text ko sa Isaiah chapter 30. Alam ko yon. So, wala na po natatandaan? Wala. Wala pong natatandaan. Alam ko, Isaiah chapter 30, 18 to 19 yun eh. Pero kung walang natatandaan, hindi yon. Pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Bakit walang hanggan ito? Dahil minahal niya tayo at ginawa niya tayo. Diba? Walang hanggan. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Wala na pong nakakatanda sa ating devotion noong Isaiah chapter 30 verses 18 to 19. Kahit na tayo makasalanan, inibig niya pa tayo, di ba? Makasalanan tayo. Kunyari,
Hindi tayo pumupunta sa church, hindi tayo na sumusunod sa ating mga magulang. Diba? Yun yung mga kasalanan natin. Hindi natin alam yung mga sinasabi natin. Kaya inibig niya pa rin tayo. So yun ang isang karakteristik ng pag-ibig ng Diyos. God's love is everlasting. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sige, pangalawa po, number 2. God's love shows justice. Nagpapakita ang pagmamahal ng Diyos or pag-ibig ng Diyos ng hustisya. Kahit mahal tayo ng Diyos ng walang hanggan, ayaw niya tayo i-repeat or gawin natin araw-araw yung mga kasalanan na ginawa natin noon. 'Di ba? Ayaw niya tayo palaging ginagawa yung mga kasalanan. Dahil mahal niya tayo. Mali yung ginagawa natin, bakit ba natin ginagawa ito kung alam na natin na mali ito, 'di ba? Alam na natin mali ang ginagawa natin. Alam na natin na mali yung ginagawa ng ating sarili. Bakit ba natin ginagawa ang mga kasalanan na ito? Dahil tayo ay makasalanan. Diba? Kung yung filial love, yung brotherly love, may punishment yon, diba? Yung storge love, diba? Kung yung isang bata ay sinaway niya ang kanyang magulang, edi papaluin ng magulang yung bata, di ba? So yun yung hustisya ng Panginoon. Yun yung pagmamahal niya. Kung nagagalit tayo sa ating mga magulang dahil sinusuway niya tayo, dapat tayo din magpasalamat sa kanila dahil mahal nila tayo. Mahal nila tayo. Minsan, iniisip natin na ang Diyos ay mali. Iniisip natin na hindi makatarungan ang Diyos. Pero opposite yun. Hindi yun totoo. Ang totoo ay we deserve it. Kinailangan natin para nasa great path tayo, pumunta tayo sa tamang lugar. Kaya nga, ang ating mga magulang, pinapalo tayo, pinaparusahan tayo dahil mahal nila tayo at gusto nila tayo ma-achieve yung mas magandang bagay, mas magandang goal. Okay? Bawal tayo magalit sa ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Wala tayong karapatan na magalit sa Kanya. Panginoon, bakit pa pinaparusahan mo ako? Bakit ba na hindi mo ako mahal? Yan yung palaging tinatanong ng isang Kristiyano. 'Di ba? Hindi tayo sigurado sa mga aksyon ng Diyos. Kaya dapat na lang tayo magpasalamat. Dahil lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama. Tayo nga, puro mali. Mga mistakes natin dahil tayo makasalanan. Pero ang Diyos, siya ay banal. Alam niya ang lahat. Alam niya tayo. Alam niya na tayo sumuway sa ating mga magulang. Alam niya na tayo nagkasala sa Kanya. Kaya kahit na tayo makulit, kahit tayo'y makasalanan, mahal niya tayo dahil pinaparusahan niya tayo. Pinapalo niya tayo. Yan yung pag-ibig ng Diyos. So una, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita ng hustisya.
Kaya ang agape love ng Diyos ay maganda, malakas sa apat na pag-ibig na ipinakita ko sa inyo. So number 3, ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Walang labis, walang kulang ang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ay palaging nagrereklamo sa ating mga magulang o sa ating mga kaibigan, bakit mo ba hindi ginagawa ito? Bakit mo ba hindi binibigay ito? Pero ang Diyos, wala siyang hinihingi sa atin. Ang hinihingi niya ay ang ating pag-ibig. Hinihingi na lang niya ay ang ating buhay. Ang agape love ay walang kasalanan or dumi. Amen? Walang dumi ang agape love. Ang Diyos ay banal at hindi siya nagkakasalanan. Wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkakasala. Okay? Ginawa niya tayo na walang kahit isang mistake. Walang mistake. Okay? And He loves us kahit wala tayong maibibigay sa Kanya. 'Di ba? Kung kunyari, yung isang cashier, 'di ba? Hindi natin maibigay yung pera dahil wala tayong pera. Kunyari lang. So wala tayong pera pero binigay pa ng cashier yung binibili natin. Ito ay example ng unconditional love. Okay? So yon. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Inuulit ko to dahil baka kailangan nating mag-isip tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ito ay pinaka mahalaga sa Biblia, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin maikumpara ang pag-ibig ng Diyos sa kahit anong tao dito sa mundo. Dapat natin alam natin na siya ay ang ating Ama nasa langit. At pwede tayo mag-depend sa Kanya tungkol sa lahat. Okay? So yun, ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Walang dumi, walang sobra, walang kulang. Pag-apat ay ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa pamamagitan ni Hesukristo. Mahal tayo ng Diyos, sobra-sobra, at naging isang tao siya para tayo ay maligtas. Naging tao siya, di ba? Sa pamamagitan ni Kristo, pamamagitan ni Jesucristo, the Lord Jesus Christ. Can you imagine? Siya ang pinakamataas na Diyos. Siya yung pinakabanal na Diyos. Pero siya'y namatay para sa atin. Tayo'y makasalanan. Pwede nga walang tayo dito sa mundo, 'di ba? Pero hindi tayo inano ng Diyos, pinabayaan ng Diyos. Kaya dapat tayo ay makinig para alamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Gaano ba ito'y kalakas? Gaano ba ito'y magaling? So, pumunta siya dito sa lupa para mamatay at ligtas tayo sa ating mga kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo
para sa ating lahat. Okay? So, yon. He gave us so much, but we gave too little. Ibinigay niya ang kanyang buhay, pero wala tayong maibigay sa kanya. Wala tayong maibigay sa ating Panginoon. Kahit nga isang promise Promise. Alam niyo ba ang promise? Promise is isang pangako. Hindi natin matupad ito dahil hindi tayo perpekto. Pag-ibig ng Diyos ay hindi perpekto. Pero ang Diyos kung siya'y nagbigay ng pangako, tutuparin niya ito. Katulad niya ginawa niya kay Abraham, kay David, at sa iba pang tao. At sa grace, at sa kanyang grace, ay tayo ay maliligtas. Dahil lang sa kanyang pagmamahal. Kung hindi natin alam ang Diyos, hindi natin siya kilala, hindi tayo maliligtas. Tayo lahat ay pupunta sa impyerno. Kaya mahal niya tayo. Dapat din natin ibahagi ang kanyang pagmamahal sa iba. Kung may kaaway man tayo, tanungin ko nga, may kaaway ba kayo? Mahalin ninyo ito. Mahalin nyo siya. Huwag kang magalit sa kanya. Magbigay ka ng pagmamahal sa kanya. Kung may kaaway ka man, ibigay mo ang pagmamahal mo sa kanya dahil baka hindi niya alam ang pagmamahal ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, dapat din natin ibahagi ang pagmamahal ni Jesucristo sa iba. Right? Kaya nga noong last time, may topic ako tungkol sharing the gospel. Ano yung gospel ulit? Inuulit ko to dahil Kristiyano tayo, dapat natin itong alam. Ano ang gospel? Inuulit ko to, ha? Sige, sino pong pwedeng sumagot? Ano ang mabuting balita? Ang magandang balita. Ano? Hindi ka marinig? Yung nawaling na buhay sa Jesus at nagbahagi. Okay, sino pa? Inuulit ko to. Tayo ay may alam sa gospel dahil tayo ay Kristiyano. Recap lang to, ha. Alam niyo na ito. Kaya sumagot kayo. Ano ang gospel? Ano ang mabuting balita? Ang gospel ang magpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa atin para tayo ay maligtas, para hindi tayo makuha ng Ayun. Pagmamahal ni Kristo sa atin. Sa pamamagitan sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang kaharian. Nakakalimutan nyo na. Buhay, kamatayan, kaharian. Yun yung 3 aspects ng gospel. Siya'y nabuhay para ipakita ang pag-ibig niya sa atin. Siya'y namatay para bigay niya ang kanyang buhay para tayo makapiling sa Diyos. At tayo ay makakapunta sa kanyang kaharian dahil siya'y namatay para sa atin. Binigay niya ang kanyang sarili
para tayo maligtas. Okay? So, ang ating conclusion ngayon, God is love. Ang Panginoon ay pag-ibig. Yan lang, simple. Pag-ibig ng Diyos ay pinakamaganda, pinakamalakas dahil siya ay pag-ibig. Diba? It makes sense. Siya ay pag-ibig. Yun yung explanation. Dahil kung siya ay nagmahal or nagmamahal sa atin, dapat natin, uulitin ko po, dapat natin bahagi ang ating pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal ni Jesucristo sa iba. Bahagi natin ang pagmamahal ni Jesucristo. Bahagi natin. Tulad ng gospel. Yun. Sharing the gospel ulit na naman. Alam ko po na kakasawa niyo yung sa pag-ibig. Parinig sa pag-ibig. Pero mahalaga ito. Alam mo na nandito tayo ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sige. So, yun lang po ang ating devotion ngayon. Love, pag-ibig. Sige. So, bago po tayo magwakas, ay may tatanungin lang po ako. Tatanungin lang ako. So, ano ulit yung 4 na kinds of love? Uri ng pag-ibig? Eros love, romantic love, story love, family love, filial love, brotherly love, agape love, God's love. Yun. So, 4 yun, di ba? Mahalaga, ang pinakamahalaga ang agape love. Yun, salamat. Sige, may isa pang tanong bago tayo ay magpatuloy. Bakit mahal tayo ng Diyos? Mukhang mahirap to Bakit mahal tayo ng Diyos? Dahil Bakit mga mahal anak niya tayo. Sige, yon. That's one explanation. Sino pa? Bakit mahal tayo ng Diyos? Bakit mahal tayo ng Diyos? Ano? Bakit mahal tayo ng Diyos? Mukhang mahirap itong tanong na ito Pero, mahal tayo ng Diyos dahil Na tayo. ano? Ako po Kuya Choy. Baka mga anak. Dahil ano yun, nakalimutan ko na ito. Mga anak niya tayo. Yan yung sinabi ni Kuya Genesis, pero tama. Sino ba? Kasi nilikha niya tayo. Yun. More explanation. Sino ba? Dahil mahal tayo ng Diyos, dahil sakit at kamatayan naging makasalanan tayo lahat at nakatulad tayo sa walang hanggang apo. Sige. So, sa simpleng sentence, mahal tayo ng Diyos
Dahil pinili niya na mahalin tayo. Di tayo perpekto. Makasalanan tayo. Pero pinili pa niya na mahalin tayo sapagkat ginawa niya tayo at tayo ay gusto niya mag-fellowship. Fellowship man to God. So, yun. Mayroon pong tanong? Kung ako ay magtatanong, dapat din kayo may tanong. Meron bang tanong? Meron ba pong tanong? May tanong po ako. Ano? Bakit pumahal tayo ng Diyos? Ano? Bakit pumahal tayo ng Diyos? Oh, Sinabi ko na yun eh. Sige, uulitin ko. Dahil, ano ba yan? Inuulit eh. sinabi ko lang din sa iyo. Kaya may tanong pa. Tinanong ko sa'yo bakit nga pa. Sige. Dahil pinili niya ito. Okay? Pinili niya na mahalin tayo. Magkasalanan tayo. Wala naman tayong silbi. Pero pinili pa rin niya na mahalin tayo. Sige. May sagot na rin po ako. Yung kanina po. Dahil po kasi pinili niya ito. Ano? Hindi kita marinig. May sagot na po ulit ako. Yung kanina po tanong mo. Dahil po pinili niya ito. Diba? Sige. Meron ba bang ibang tanong? Bakit po maganda po kami sa laptop? Irrelevant, pero di ko alam. Baka ginawa ka ng Diyos na, lahat naman tayo ay ginawa ng Diyos pogi or maganda, di ba? Walang pangit. Sige, sino ba? Wala nang tanong? Yung tungkol sa pinag-aralan natin na ngayon. Wala na? Kung wala nang tanong ay magpatuloy na tayo. So, yan. Patuloy na po tayo. Salamat sa Panginoon na ibinigay niya tayo ng oras para mag-devotion ngayon. Sige. Kumanta po tayo ng closing song. Sige po.
Sige, salamat po sa Panginoon sa kanta na iyon. Yan po, magpatuloy na po tayo sa ating closing prayer. Hilingin ko po si Kuya Genesis Chavez to lead us in closing prayer. Sige po. Okay, narinig ako. Okay, let's pray. Lord God, salamat po sa gabi nga ito at salamat po sa mga biyayang bigay po sa amin. Ingatan niyo po kami at huwag niyo po kami pabayaan. At salamat po Lord sa mga biyayang bigay niyo po sa amin. Bless niyo po ang gabi nga ito para sa mga lahat at naway mahingang unawaan po kami sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay, salamat po sa ating lahat na nag-decide para sa ating devotion ngayon.